Paunang araw ng kampanya po ng ating pambato na si Congressman Santiago. Okay, so ngayon po, kaya po tayo magkakasama kasi magbibigay po ng paunang pahayag tungkol sa intensyon niya na maging kongresista si Congressman Santiago. Pero bago po natin marinig yung kanyang mensahe, magkakaroon lang po tayo ng konting press briefing kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano ba yung mga magiging plataforma niya. So, actually po, nung tinatalakay ni Congred yung kanyang gustong maging mga plataforma, na-envision niya na hatiin sa dalawang bahagi yung kanyang proyekto. Isang short term at saka isang long term. Kasi dahil nga po dadalawang taon lang yung malalaan kung sakaling pala rin siya, maririnig po natin ngayon yung mga programa at proyekto niya. So para bigyan ko lang po kayo ng konting summary, para po dun sa mga short-term program niya or yung mga paunang mga programa at proyekto po na kailangan ng agarang solusyon. Kasama po dyan yung pagpapalakas ng social services, lalong-lalo na po sa panahon ng sakuna para agaran pong maibigay yung tulong pinansyal, yung pong pagkain, tsaka po maayos na tutuluyan kung kailangan po ng evacuation. Pangalawa po, yung pagbibigay ng mga benepisyo sa iba't ibang sektor po ng mabilisan at sapat. Pangatlo po is yung pagsasaayos at pagpalawak ng mga kalsada para po iwas sa trapiko. Pang-apat po yung paglikha ng modernong disaster risk reduction plan na angkop po sa bawat barangay. Kasi kung makikita po natin, bawat po syudad, bawat probinsya, merong disaster risk reduction plan, pero pangkalahatan. Ngayon ang gusto sana ni Congred, yung bagay sa bawat barangay dahil magkakaiba naman po yung geographic location niya. Next po, yun nga, gustong maglunsad ni Congred ng mobile health clinics para po sa bawat barangay. Siyempre, isusulong din niya yung waste segregation at saka po yung livelihood skills para po sa mga nais magtayo ng negosyo. Para naman po dun sa long term, ayun, yung pagpapatayo po ng bagong ospital na may mataas na bed capacity. Pangalawa po is pagbubukas ng universidad po ng Antipolo kasi gusto ni Congred na hindi na aalis yung mga college students natin, hindi na sila lalayo sa Antipolo. Ayan, sunod po, syempre yung dagdag sahod sa mga guro, isusulong po niya yan, susuportahan niya lahat ng bills na na-file para po maisulong yan. Pero habang iniintay po natin na mag-materialize yan, ang gusto ni Congred ay magbigay ng monthly allowance po para matugunan man lang yung mga pangangailangan. Kasi alam po natin ang mga guro, minsan di ba humuhugot din sila sa sariling bulsa para doon sa chok allowance. So, yan ang envision po ni Sir Red. Tapos, gusto rin niya, syempre, socialized housing para po yung mga kababayan natin na nagsusumikap, gustong magkaroon ng sariling tahanan, may maayos at disenteng tahanan. At higit po sa lahat, yung gusto niya yung reforestation po ng lahat po ng mga kagubatan na nasira. Kasi ang Antipolo po ayon sa pag-aaral ni Sir Red ay prone po sa landslide. So, yun po yung mga gusto niyang maiwasan. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, kumpara po sa ibang kandidato, yung kanyang mga plataforma ay medyo maikli kasi gusto niya na ma-maximize according lang dun sa pakadalawang taon lang siya mabigyan ng pagkakataon na mamuno. So, para realistic lang, no? So, bago po natin marinig si Sir Red, kilalanin po muna natin yung mga kaibigan natin ngayon, no? Mula po sa preso. Unahin ko po muna mula sa Ronda Balita, si Sir Joel Cabactulan. Hello po. Ayan, palakpakan po natin. Mula naman po sa The Observer, si Sir Jimmy Mahusay. Ayan. Mula naman po sa Tonight Police File, si Sir Edwin Moreno po. Ayan. Ayan. Mula naman po sa isang kaibigan po nating vlogger, si Sir June Dagangon. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, mula po sa Ronda Balita, si Ma'am Cecilia Arguelles. At saka po si Ma'am Marites Escoto po. Ayan. So, welcome po. Ayan, mula naman isang vlogger pa rin po na kaibigan natin, si Sir Warren Castellanes. Tama po. Ayan. Mula naman po sa, pasensya na po, hindi ko po mabasa, si Sir Jimski na lang po, Jimski. Ayun, Sir Jimski, hello po, welcome po. Ayan. So, tapos yung mga kaibigan pa po natin vlogger, si Sir Edwin Bolus, po, si Sir Alvin Manansala, si Sir Herbert Salomo, si Sir Leo Puno, at saka po si Sir Benji Canaga. Siyempre kasama din po natin si Ma'am Lynn Casiroman, si Ma'am Roslyn Gabrillo, si Sir po ba ma'am? Sorry po, si Frank Gulyami po.
Frank Gulani. Ayan po. Ito po. Guling. Ayan po. Sorry po. Frank Nalan. Gulani pa. Gulani. Si Sir Benjamin Banavido Jr., si Sir Jasper Justo pala, ayan, si Sir Lordy Nebres at si Sir Alex Dumay, ayan. So, welcome po, ariin po ninyong tahanan itong HQ ni Sir, ni Kong Red, ayan. So, ngayon po magpo-proceed na tayo sa question and answer, no? So, gusto po ni Sir Red, maging malaya po yung talakayan. Wala po siyang hindi sasagutin, no? Pero bago po natin na tanungin or ilagay sa hot seat yung ating pambato sa Kongreso, pakinggan po muna natin. No pressure, Sir Red. Ayan. Pakinggan po muna natin. Ngayon lang kasi ako nakaharap sa camera. Ang ganda pala humarap sa camera. Ayan. Oo. Pakinggan po muna natin ang opisyal po na paunang pahayag ng intensyong maglingkod ng ating pambato para sa 2nd District ng Antipolo, Congressman Red Llaga. Yes. Salamat po. Sa salitang English, thank you. At sa salitang Bisaya, lalo. Daghang salamat. Salamat. Ilocano. Kiyaman kami. Yaman kami. At ating po lahat, magandang umaga po. Marami po salamat at kayo ay naparito at pinaunlakan niyo po ang oras na ito para sa ating press con at pagpapahayag po ng ating advokasya. Doon na pinasasalamatan po ang bawat isa. Lahat ng in-acknowledge ni Kuya JP sa umagang ito na narito lang ngayon lahat. Maraming pong salamat. Palakpakan natin. Una-una, ako ay nagpapasalamat sa Panginoong may kapal. Dahil sa Kanya, ang lahat ng ito ay naging posible. Palakpakan natin. Sa ating mga kapatid na Muslim, salamat kay Allah. Sa ating mga iba't ibang reliyon, maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Ano po, at narito tayo ngayon. So, ako po ay magbabahagi ng ating advokasya bilang kandidato kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo. Sa ating mga kaibigan mula sa iba't ibang media organization at digital platform, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. At higit sa lahat, ang ating pangunahing dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Ang ating mga pinakamamahal na kapwa, Antipoleños, lalo na sa aking mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Mabuhay, magandang umaga po mga kababayan ko, Antipoleños. Sa araw na ito, sa harap ng inyong lahat, ay ihahayag ko ang aking intensyon. Ang pagbabago na napakatagal nang hinihintay ng ating distrito. Buong pagpakumbaba ko pong inaalay ang aking sarili upang pangunahan ang pagbabago na matagal nang hinihintay ng ating distrito. Hindi ko po may pangangako sa inyong lahat, langit at lupa, dahil kung sakaling palarin na tayo, umigit kumulang 2 taon lamang po muna ang ating iseserbisyo, mapapaglingkuran at makakapaglilingkod. Pero kung papalarin natin ang tunay na tapat at totoong serbisyo publiko, walang panahon ang kapos at walang sandali ang masasayang basta senseryo ang serbisyo. Bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng lungsod ng Antipolo, nahati ang aking programa at proyekto sa 2 bahagi. Una ay ang short-term
At ang pangalawa ay ang long-term plan. Para sa short-term project, susolusyonan natin ang mga problema at issue ng ating distrito sa kailangan ng agarang solusyon dahil sa mga suliranin na hindi pwedeng paghintayin. Unang-una, nariyan ang social service